Matitindi. Di ba? Tatanda ka agad si Secretary Dizon sigurado. Sakit ng ulo nito. Hindi lang yan mga ka-GP Natics dahil ngayon ay mismong dito po sa Maynila ay meron din. Ito pala sidewalk mga kababayan na dapat po ay flood control project. Kaya pala dati nung nakatira ako sa Quezon City, Diyos mio Marimar, mga kababayan siguro, isang buong araw na napakalakas ng ulan bago bumaha. Pero ngayon, 30 minutes to 1 hour, baha na. Nagsalita na po itong si Mayor Joy Belmonte. Mga kababayan, higit 300 na project sa flood control, dalawa lang ang kanilang nalaman. At ang ginawa pa ng mga ito, kinulayan lang yung sidewalk para kunwari ay may ginawa silang maganda. Grabe itong mga to. Eto, tingnan naman natin yun sa Quezon City. Mga ka-GP Natics. Ayan sabi dito ni Mayor Joy Belmonte, higit 300 DPWH flood control project sa Quezon City. Dalawa lang ang aprobado. Lumobo sa 331 ang mga flood control project sa Quezon City mula sa naunang report ng lokal na pamahalaan na 254. So nadagdagan pa pala. Ito ay matapos ang sinasagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, 17 million ang kabuang halaga ng 331 flood control project sa Quezon City, kung saan dalawa lamang sa mga ito ang aprobado ng lungsod. Kumbaga parang hindi nila pinapalam na meron silang flood control projects. Bakit ayaw niya ipaalam sa mga sa LGU? Dahil may tinatago kayo? Nilinaw din ni Belmonte na ang isinigawang investigasyon sa mga flood control projects na ito ay mula taong 2022 hanggang 2025. Okay lang yan, walang problema kung yan talaga yung tiningnan, 'di ba? Hiwalay pa ito sa inutos na imbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Ayon pa kay Belmonte, 14 billion sa 17 bilyong halaga ng flood control projects na ito ay taliwas sa Master Drainage Plan ng Quezon City LGU. Ito kasi ang problema. Mga kababayan, merong Quezon City Master Plan ang Quezon City. Okay? Ang LGU ng Quezon City, ito ay meron talagang pag-aaral. May feasibility study. Hindi sinusunod ng mga mga politiko. Hindi sinusunod ito ng mga kontraktor. May sarili sila. 'Di ba? Tapos ngayon hindi ata rin makita yung mga projects na 'yan. Multo rin. Dagdag pa ni Belmonte, marami na sanang pinaggamitan na siyang makakatulong sa ibang sektor. Ang pondong ginastos sa flood control project na nasayang lang, kaya ito anya ay nakakagalit at nakakasama na ito naman po ang sabi ng ICI sa na-discover nilang Chop-Chop Project. 92 phases, may ganun bang proyekto? Kalukuhan na yun. Obvious naman kayo. Chop-chop yun. Chop-chop yan. Hindi naman obvious yan. And 92 phases. First time niyo po nakarinig? Secretary, 5 kilometers lang sa buwan. 92 paces? Ano, sobrang lawak? 92 paces? Talagang chinap-chop eh. Pero ang phases, 92 yung gagawin, yung proyekto. Yung Blumentritt Interceptor, 3.3 kilometers, 3 phases lang. Sir, masasabi bang modus sa talaga to? Oo naman. Grabe Chop-chop lang sir. Soundbite sir, needs to come from an official. Malalangat. Sige, ma'am. Tanod ko, wala rin tayo. Hey!
Ay, cellphone po, cellphone. Dapat ano ba ito? Dito ba dapat dito? Teka lang, teka lang. Sa ano yan, mga kababayan, ang kanilang lugar na pinupuntahan ay doon sa Tatalon, Quezon City. Na kung saan po ay konting ulan lang, sabi ko nga 30 minutes ay bangbaha na. Kaya naman pala ganyan ang nangyayari. Dito may interview itong si Mayor Joy Belmonte kay Christian Isguera at ay pinaliwanag nga nito, mga kababayan, kasi dito sa video na to hindi masyado na clear yung usapan o usapin tungkol sa flood control. Pero ang sinasabi dito, ilang ano yun, paces? 90 plus paces, mga kababayan, na halatang halata na ginagago lang. Halatang halata na doktor lang talaga yun. Meron ba aabot 90 paces? 90 plus paces? 'Di ba? Oh, ito pakinggan natin yung interview nitong si Christian Isguera. Quezon City is about 4.5 kilometers are in Quezon City. Oh, So it's a long 4.5. stretch. Ilang Pero isang distrito nga po lang- yung ano? Isang distrito lang po ba yung ano niyan, yung tinatama? Before. And mostly 4. And this was NEP allocation or insertion? I'm not sure, Christian, I cannot answer that. I'm Okay, not sige sure. pa. Dun muna sa ano, yung binabanggit nyo sidewalk, ano po yung Yeah. nakita nyo doon? Yung sidewalk naman po, Christian, ay sidewalk na dapat may drainage improvement, pero ang nangyari, imbis na na-improve yung drainage, ay pininturahan lang yung sidewalk ng pula, tapos yung halaga nun ay 70 million. Wow! Wow! Mga pininturahan lang, mga kababayan, yung sidewalk. 70 million agad. Ibang klase yan, ha? Parang gusto ko yan, ha? Magkukulay lang ako ng pula sa sidewalk, may 70 million na ako. Sarap! Sarap pagbabatukan. Diba? Oh. Ito natatagpuan sa South Triangle. Oo. And then there are two others similar na found in Barangay Tatalon na mga 48 million. Pero pininturahan lang talaga Naku yung po! sidewalk ng pula. Walang Confirm ito na pininturahan lang? Confirm po Yes. ito? Alam nyo, sa Quezon City, mga kababayan, lalo na sa District 4, sa District 4, Tatalon ang pinakamaraming butante. Alam nyo ba, sa totoo lang, ito sasabihin ko sa inyo, kahit sino nyo tanungin, mga kababayan, kapag panahon ng botohan, Tatalon talaga ang una nilang pinupuntahan. Bakit? Napakarami ng butante dyan. Yan ang unang-una nilang inuuto. Pag nauto nila yan, mga kababayan, sigurado lagpas 50% na yung chance mo na manalo. Matik! Kasi, kaya yan ang unang-una nililigawan, yung Tatalon, ng mga pulpolitiko. kasi in-inspect na Oo. yung mga engineers. Okay. Yung South Triangle, anong distrito po ito? Ay District 4. District Oh. 4. Again, yung kay ano to, former Congressman Rillo, tama po ba? Yes. Okay. And same question, ano po ba ito? NEP allocation or insertion? I think insertion. I think. When you say insertion, pumasok sa BICAM or small committee? I'm not Hindi, familiar. ako naman ako sa totoo lang, naniniwala ako na isang dahilan din ng pagbabaha ay basura. Doon sa Tatalon, na sinasabi nila, grabe din po talaga doon, walang disiplina. 'Di ba? Walang disiplina doon. Matindi yung mga tao diyan, mga kababayan. 'Di ba? Pag pinagalitan mo yung mga yan, magagaling pa. Oh. Pero, hindi pa rin natin matanggap 70 million, nagpintura lang. 40 plus million, nagpintura lang. Oh. Dapat yung mga yan, talagang pinuputulan ng ng kung pwede, yung pututoy. Yan ang iputulin para siguradong magtanda Familiar with the process. Oo. Basta, eto lang, one time, na I was able to text baliktad, no? Oo. After my press con, Congressman Rillo texted me, and he mentioned to me that, Mayor, let me just explain
So I said, sige, you can explain by text because I was busy at the time. At sinabi niya yung insertion. And so this is something that I'm just quoting. So this has to be validated. Sabi niya yung insertion, hindi naman nila yan nilabi. Okay? Hindi yan nilabi, kundi nilagay lang sa kanilang mga distrito. Sino raw naglagay? So yun ang ating tinanong ko. Tapos hindi, very vague yung sabi niya, I think yung mga DE, tsaka RD, tsaka mga USEC ng DPWH. Yun yung sinagot niya. Teka lang, may sagot po ako doon, no? Kung insertion nito, pwede bang yung DE, yung mga taga-DPWH mag-i-insert? Hindi po ba dapat kongresista yon o kaya senador? Hindi ko rin alam kung sino dapat ang nag-i-insert. Hindi po ako privy sa ganung klaseng mga Hindi, tama yung mas marunong pa kami eh. Mayora, totoo yun. Ang pag sinabing insertion, dalawa lang. Okay, dalawa lang. Pag insertion, either Congress or mga senador. Hindi yan magagawa ng district engineer. Okay? Wala silang magagawa dyan. Insertion yan eh. nila. But hindi naman din ako naniwala na DE lang at saka RD yun kasi nga yung tingin ko mas mataas na yung congressman kaysa sa DE tsaka sa RD. So ikaw ba kung congressman ka, ilalagay mo sarili mo sa alanganin para lang kumita yung DE at RD kasi considering nga na wala namang project na nangyari, di ba? So that is my own personal opinion on that. So pero ang point dito, mga kababayan, mahal talaga yung pagpipintura. Super duper mahal, no? 40 some million tapos 70 some